Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibin natin, Risa maibanta. Nako, finish na. Talo lahat. Naloko na. Risa konektado kay Mima Alicia. Matinding bomba ni Maharlika. Risa Bistado ang kadramahan. Nako yan mga kababayan at hindi lang po yan. Eto pa. Pag-usapan din po natin ito mga kababayan, kapapasok lang BBM at Lene. Takot na. BP Sara landslide, walang tatalo kay Inday. Nako yan pong ating aalamin. At bibigyan ng reaksyon sa video ito mga kababayan. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At ito nga mga kababayan, simulan po natin dito kay Risa Hontiveros. Ayan no, grabe. Ito ba ay kadramahan ni Risa Hontiveros mga kababayan? No? Sobra naman po ito, di ba? Sabagay, ito sabi dito ni Risa Hontiveros. Sabi po dito sa Ang Balita ngayon, Risa isinumbong kay Matibag ang umano'y pagbabanta sa kanyang buhay. Sabi niya dito, marami rin ang tahasang nagbabanta na ako daw ang susunod. Kanino ka susunod? Yung pinag-uusapan po dyan ay ang presidente. So meaning, susunod si Risa Hontiveros, nagugurgurin sa presidente. Sino ka naman? Diba? Sa bagay mga kabayan, sa ginagawa nila dito sa ating bansa, talagang masasabi mong posible yan eh. Diba? Posible yan. Or itong si Risa Hontiveros, diba? Sa gaya po ni Rafi Tulfo, nakikita po natin silang sumasakay sa mga nagte-trending na mga issue sa ating bansa. Diba? Tingnan nyo. Nung kay Mima Alicia, pumunta siya, di ba? Dahil nga pinagkakaguluhan ng mainstream media, di ba? Grabe nga grabe yung ng mainstream media no. Dito kay grabe yung atensyon no na ibinibigay ng mainstream media. Hindi lang ng mainstream media but also the mga politiko, mga politiko, di ba? Binibigay nilang atensyon dito kay Mima Alicia. Alright? So ano sa palagay niyo mga kababayan, kadramahan lang ba ni Risa Hontiveros itong sinasabi niyang may banta din sa kanyang buhay? Just comment down below mga karibin natin at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok Hayop. Hayop talaga. Galit na galit. Si Virus nagpapakasuhan pa si NBI pero ang flood control tahimik ang mga jutang Genemes. Correct. Di ba? Yung mga tao wala nang kalayaan. Gusto na nilang gurgurin. I-report sa NBI. Pero nung nagpakalat itong attack dog ng sobrang kasinungalingan not only kay Inday Sara, sa iba pang mga politiko kung sino man mga personalidad, tuwang-tuwa sila. Alright. So ngayon, Grabe no. mga kababayan, wait a minute. So si Hontiveros ay nagwawala. Okay, nagwawala at siya daw ay isusunod na sa kanyang bata-bata. Okay, sa kanyang bataan. So tingnan natin yung balita. Right, tingnan natin to. Dahil okay. Alright. So, bago ang kay Virus, galing no? Bago yung kay Virus, nahuli na yung suspect daw doon sa nailagay sa garapon. Alright? So, nahuli na raw yung suspect. 2. Tapos, hindi nila mapangalanan kung sino kasi under investigation pa daw, chuchu. At ang palabas ng PNP, na kesyo may mga kasabwat daw, may mga nag-utos. Ang opinion ko naman dyan kung bakit hindi kagad nilalabas, posibleng nilalatag pa yung script or pwede pang possible, maghahanap sila ng kung sino yung sisisihin, diba? Ibibintang kung kani-kanino, lalo na sa mga Duterte. So, yan yung nakikita natin, bakit naka-blur. Hindi natin papakita yung, yung mga reports. Yun ang iba sa inyo na laman nyo naman. But, mga kababayan,
naka-blurred yung face lock ng dalawang suspect di Baka umano. minor de edad, di ba? Then, Baka minor de edad mga kababayan. Mga kababayan. Pag ganun mga minor de edad po yung biniblurred, di ba? Sa biniblurred sa mga reports, news report. It's either confidential informant or mga bata, di ba? Underage, minors. Ganun po pag sa mga news, di ba? Binablurred nila yung yung mga minor de edad. then ang sinasabi ng PNP may nag-utos pero ang bilis within 24 hours daw ay nahuli na daw nila itong dalawang suspect at may Palakpakan natin yung hawak-hawak nga daw PNP, na no? na atis para magbang-bang-bang. Aray ko. So parang gano'n hindi parang gano'n yun ang sinabi ng PNP. Pero you know what? This is really unfair na dun sa mga nakaraang ginurgur ng mga riding in tandem o yung mga gugurgur, inilabas ka agad nila, teka natin dito inilabas ka agad nila kung sino yung mga suspect. Alright? Kasi ang palabas dyan ng mga polis, kapag kakampi nila, hindi mo na natin ilalabas yung mukha, itong mga suspect na to, ititrain mo na natin ng kanilang mga kasinungalingan, or kakausapin mo natin si Bangag o si Satanas kung ano ba ang kanilang Nako. instruction. Kaya gamitin natin, ibalandra natin sa taong bayan yung Data Privacy Act of 2012 na hindi dapat pinipicturan, Pag sila. ganyan-ganyan, kasi Yeah. pinoprotektahan dahil hindi pa naman sila convicted. Then, pwede nilang palabasin na ito ayon sa PNP Memorandum Number Chuchu. So yun yung mga ganong ano tawag dyan? Mga dahilan para nga naman, mapagtakpan nila kung sino man yung hinuli natin. Kasi alias-alias lang Ano daw yan Kung natatandaan ninyo, may ni-research ano daw yan? Due process ang tawag dyan, mga kababayan. Due process pag, syempre, pag pabro sa kanila, may due process yan. tayo, si Percy Lapid again, nung siya ay ginurgur. Correct, Alright? diba? Although hindi pa Di ba mga kababayan? Nung last time, nag-vlog po ako about dyan, no? Yung about kay Percy Lapid at nangyari dito kay Mima Alicia. Parang they are the same, mga kababayan, yung nangyari. Kasi before, no? Before po tirahin si late Percy Lapid, mga kababayan, may binanatan rin siya sa gobyerno. Ha? At yun po din ang binanatan ni Mima Alicia. Binanatan din yun ni Mima Alicia. Ang tinutukoy ko po ay yung Rimulya, mga kababayan. Ha? This is just only an speculation based on their statements na ginawa nila sa mga vlogs nila, mga kababayan. Ha? What I'm trying to point out, the same pattern, the same binanatan, the same po rin ang kanilang result. Diba? Yung kanilang nahinatnan, mga kababayan. The same. Diba? convicted, yung allegedly na gumorgor sa kanya, allegedly pa nga alleged, Alleged, okay. na si Joel Escorial, di ba? Later on, nagorgor din yon sa loob. Okay? Pinangalanan na siya. Although sumuko siya, for kung sino man nag-udyok sa kanya, pinangalanan siya even though alleged pa lang, di ba, na pinagbitangan pa nga si DJ Bantag. Di mo si DJ Bantag. Hanggang ngayon, hindi nila kayang hulihin. Alright? So, Senator then Bato pa. another... Ayan mga kababayan, si DJ Bantag, hindi nila mahuli. Si Senator Bato pa kaya, mga kababayan. Malamang siguro nga magkasamang dalawang yun ngayon For example lang journalist na nagorgor etong si Chris Bondukin. Alright? So, I mean, I can cite ng mga iba't ibang cases Correct. ng mga ginorgor, hindi lang mga journalist o yung mga tao na nagorgor o mga Pilipino na nagorgor, sila right away, even though alleged suspect, mga kababayan, nilalabas nila yung pagmumuka ng mga alleged suspects. Alright?
So, ang Para atin lang naman, matimbrihan, bakit matimbrihan. kung nahuli na bala Mm. nila, nahula ng bang 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 unang atis, 'di ba dapat proud sila na, "Oh, wow, mission Correct. accomplished." Yung mga gano'n. So, nabasa ko, mga kaduroy, okay? Mga kamistanduroy, nabasa ko ang mga kabigatlahan ng mga kaletsyan sa bayan Mm. natin, okay? Sa balitang katakataka. Right. 6 hours ago, Bombo Radyo, basta radyo, bombo. Bombo. Ayan, pinremote ka pa kayo, Bombo Radyo. Wala naman ako sama ng loob sa inyo, kaya okay lang. Alright, kinundina ni salamat kaayo, virus, Duroy, ang umano'y paglaganap ng death threats at pro-killing comments sa social media matapos, dapat may script, no? Okay, dapat, okay. Kunyari ako It's okay. si Duroy. Okay lang yan. Kinundina Duroy, ni virus Duroy. Okay. Ang paglaganap ng death threats at pro-killing Duroy comments sa social media matapos ang paggurgur sa kanilang attack dog na si Halimaw sa Garapuan. Isinumiti ni Virus Duroy sa NBI ang mga pangalan ng screenshot. Sige, magpakaseryoso na tayo. Grabe, no? Ng daan-daang Facebook users na umano'y nagbanta sa kanyang buhay. Okay, pinagbantaan daw si Virus na siya na raw ang isusunod. Mamaya, tignan natin kung ano So, ayun pala yung balita mga kabayan. It's not about the threat, no? Akala ko kasi kanina mga kabayan, she's comparing herself to BP Sara, to President Bongbong. Kasi presidentiable ito mga kabayan. Presidentiable pong inayupak na ito. Ayun pala, dito pala sa kay Mima. Alright? May banta din pala sa buhay niya, mga kabayan. So, you know what? Bakit ka naman magiging tawag dito? Bakit ka naman mababahala? 'Di ba? Not unless if you're doing something wrong, 'di ba? Na dapat mo talagang ikibahala kasi 'di ba? Baka ako gurgurin dahil may ginawa akong hindi tama. But if you're following the law, wala kang dapat ipag-alala, Risa Hontiveros, kung wala ka talagang ginagawang masama. Diba? Ang problema nga dito, baka meron kang ginagawang masama. Di ba? Baka meron kang ginagawang masama, kaya you are worried ka, di ba? Na magaya ka rin kay Mima Alicia. Yan ba ang pinupunto mo dito, Risa Hontiveros? Baka magaya ka kay Mima Alicia? Wala tayong magagawa dyan. Baka kasi meron kang ginawa, nakapareha sa ginawa ni Mima Alicia. Di ba? Damaletagang. Nilalaman ng mga messages na ito. Nanawagan din siya sa social media platforms at mga otoridad na paigtingin ang aksyon laban sa online threats at karahasan. Okay. So ito yung peak video. Alright? I-counter natin tong Duroy na to. I-counter natin si Duroy. Okay, si pangalan niyan, si Bukbukin Duroy. Just 1 minute here, mga palangiging. Kaya natin itong balitang katakataka. Grabe yung mga nila. Okay, wait a minute. Ito, I'm sure, kadramahan lang po ito. Ay, yung balita, 6 hours ago. What do you think, mga kabayan? Kadramahan lang po ba ito ni Risa Hontiveros? Okay, yan yung binasa ko. Nakita niyo ba yan, mga Duroy? Okay, yan yung mga Duroy. Alright, eto na. So, ayun yung comment kasi dyan yung, ayun ang dalawang... Nandyan rin pala si Trillanes, aba. Alams na ito. Traidor, mga dalawang nget pa. Ayan. Okay, ano ang sabi nito ng isa? Joseph Embudo, ayan na si Sundalong Kanin, nagplano na sila at si Honta Virus. Wala naman siya binanggit kung ano yung nagplano sila. Pwedeng sabihin, pwedeng i-interpret yan, nagplano silang kumain ng kipay o ng juto, pwedeng ganon. Nagplano silang magtsuktsakan, nagplano silang kumain ng goto, pwedeng nagplano silang whatever kung anong plano na yan. Anong plano. Ang sabi, planuhin maigi sino ang isusunod. Okay? Alam mo, walang threat dyan. Okay?
Walang ano diyan, walang kaso dito. Kaya lang itong hayop na virus na ito, mga kababayan, talagang pikon na pikon lang siya at talagang itong hayop na ito, kapag hindi pabor sa kanila, Correct. nag-iinarte Mm. siya. Ikaw na hayop kang virus ka, yang alaga mo na yan na nasa burol na I don't know, na libing na siguro at natukasan na So ayan mga kababayan, no, mapapaisip ka bakit pumupunta itong mga politiko, sabi nga ni Maharlika, alaga nila. Ayan, nagtatanong po tayo kung alaga ba nila ito. O kasi, tingnan nyo, si Claire Castro pumunta dyan, si Risa Hontiveros pumunta dyan, si Trillanes pumunta, nakiramay, si Rafi Tulfo pumunta rin. Diba? Kulang na lang ang presidente ang pumunta dyan, mga kabayan, para makiramay. Pero parang pumunta na rin ang presidente dyan dahil pumunta naman si Claire Castro. Alright? So what I'm trying to point out, kasi parang may nag-sparks, no, sa isip ko nung sinabi po ni Ma'am Maharlika na alaga, no? What do you think, mga kababayan? No? Parang ganun ang lumalabas because they really cared, no, about Mima Alicia. Kaso nga lang, ngayon na lang natin nakikita ito, mga kabayan, dahil wala na, hindi naman makapagsalita na si Mima Alicia. Hindi na siya aamin na, binayaran ako. But from the looks of it, parang ganun po ang, di ba, ang nangyayari. Di ba, ang nangyari. Na parang talagang alagang-alaga si Mima Alicia ng mga hinayupak na ito. Sa mga susunod na araw, abangan pa po natin kung hindi pa nailibing, baka meron pang humabol na mga politiko na pwedeng makiramay, alams na. Aabangan po natin yan. Alright? At eto nga mga kabayan, pasadahan din po natin to mga karibin natin. Eto pong patungkol naman ito dito sa mga survey mga kabayan. Nako, talagang eto pong si eto pinakain po ng alikabok. Eleksyon. Head-to-head po, mga kareaksyon. Ako, kumakain po ng alikabok ang mga kalaban ni Bibi Sara Duterte. Yeah. Naku po, mga kareaksyon, yan ang sinasabi natin Yan po ang tinatawag nating head-to-head. Ayan po, mga kareaksyon. Leni Robredo, 39%. Sara Duterte, 52%. Dinaya pa po yan. Dinaya Palagay pa ko, yan. nasa mga 72% yan. Ito pa. Nako, sumabay pa itong dalawa na to. Pagsamahin mo pa silang dalawa. Correct. Nako, presidential set. Sara Duterte, bam, 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 bam. Erwin, tuplok. Nako, magsama pa kayo. Ulats lahat Sumakay pa ito. kayo, sabi nga. Nako po, ito pa. Presidential set, Erwin, Risa, nako. Kita niyo si Risa Hontiveros kaya sasakyan talaga ni Risa Hontiveros. Lahat nang pwede niyang pakinabangan na makilala lang siya ng taong bayan para sa ito na pinaghahanda niya. Pilit na pilit no? Tingnan niyo si Vice President Sara Duterte walang ginagawa. Although nag-declared na po siya na tatakbo akong presidente sa 2028. Pero wala po siyang ginagawa ang ganyan, mga kababayan, na tulad ni Risa Hontiveros, Rafi Tulfo, na pinupuntahan yung mga nagtitrending na issue, mga kababayan. Sinasawsawan. Wala, hindi bumababa ng 50%. Naku po, ito Erwin 16%. Risa Hontiveros 13%. Sara Duterte 56%. Naku po. Presidential set, bagong set ito. Sara Duterte 57%. Bam Aquino 15%. Erwin Tulfo 16%. Naku po, mga karyas yung sinasabi natin. Ito pinakamalupit dyan. Head to head. Pag sinabing head to head, ulo sa ulo. 60% po si Sara Duterte laban kay Risa Hontiveros. Diba? Si Risa Hontiveros 21%, mga bayan. May improvements na si Risa Hontiveros, naka 21%, mga kababayan, sa head to head. Walang choice Walang choice. Dalawa lang silang pagpipilian Siguro kung mayroon pang iba, baka mag 0.001 itong si Hontiveros, mga kababayan, di ba? Ako naman, mga pinklawan, nasan kayo? Bakit nyo pinapahiya ang mga bata ninyo? Wala pa, mga karyag. Yan po ang sinasabi natin.
Ang sabi ng iba, kung ngayon daw ang election, panalo na si Sara Duterte. No. Habang lumalayo ang eleksyon, lalo siyang lumalakas. Wala Yun na. po mga kareaksyon ng Wala na yung i-endorso ni President Bongbong Marcos, no? Yung susuportahan ng administrasyong ito. Wala, kakain yan ng alikabok kay Vice President Sara Duterte, no? katotohanan. Habang lumalayo ang eleksyon, lalo siyang lumalakas. Ito ang pinakamalaking kasinungalingan dyan, mga kareaksyon. Lumalapit, no? Ito po ang pinakamalaking kasinungalingan, si Charis. Nako, Si ano yan? Charis daw ay top 1 performing most trusted congressman in the Philippines. Putang ina. Grabe, no? Ano kaya mga ginawa nito mga kaubayan, no? Dati pa, balita na ito eh. No? Pero ngayon, ano na naman eh, lumalabas na naman po yung mga balitang ganito. Top 1 performing and most trusted congressman in the Philippines, mga kauba. Saang banda? Sino po ang nag-survey? Diba? Baka sa lugar nyo lang. Top 1. Kasi no choice naman yung taong bayan. Wala na silang ibang pagkakatiwalaan kung di kayo na lang. Diba, mga karabin natin? Pero, sa bagay, sinasabi kasing congressman, mga kabayan. Ibig sabihin, sa distrito lang siguro nila ito. Diba? May choice ba ang distrito ninyo? Wala. Diba? Kasi baka hindi sila makatanggap ng ayuda kung hindi sila magsasabing, oh yes, you're number 1. Yeah, you're number 1. Okay? Nang yan, Sandro! Mm. Saan galing yan? Yeah. Sa the Malacanang Palace and to Manila, and how very happy we are that in all what we know was your very, very busy schedule and all the important work that you are doing, that you have found the time to visit with us, especially as since the Philippines now holds the chair for ASEAN. Alright, Reaction TV Base, nagbabalik reaction. Grabe ito, mga Napakaganda po na pag-uusapan natin ngayon, mga kareaksyon. Ako po, ayan po si Bongbong Marcos. Naintindihan, Secretary of State, yung nasasa Marcos. Nag-loading pa. At hindi po nila alam, kapag si Sara Duterte ang naupo, ay baka ipasara niya lahat ang mga American base. Yeah. Kaya ngayon, mga kareaksyon, ang Amerika ay namamangka sa dalawang ilog. Ang Posible ilog yan. ni Sara Duterte at ang kabangagan ni Bongbong Marcos. Kaya naman mga reaksyon, pagka natin. And there really are a great many issues that have to be dealt with, and I'm glad that you have had this opportunity to at least Parang hindi naman nakikinig sa'yo eh. have Yung mga bisita niya, parang hindi naman siya pinakikinggan, mga kababayan, di ba? Nagbubulungan pa habang nagsasalita siya. Ibig sabihin, parang hindi po siya nire-respeto, mga kababayan. some exchanges with the other foreign secretaries. Halatang weak leader po, mga kareaksyon. Halatang nakaupo nga siya dyan sa center table, kaya lang ang problema, parang siya po ang nakikiusap na, tingnan natin. Alam naman ng mga Amerikano yan, nabangag yan eh. Nagpapangga. Other foreign ministers, especially coming out of ASEAN. But I'm very glad, as I mentioned to you, we watched the news and we are surprised that you are still able to find time to visit with us. It's a great pleasure and an honor. Thank you very much for this visit. Well, thank you for welcoming me. First of all, I want to congratulate you on a great job in hosting this conference, which in addition to being so critically important for the region, provides us the opportunity to interact with so many countries. It's also important to be here, I think just 3 weeks into our new ambassador here, who I know is going to do a great job. And Mr. President, thank you for welcoming us. And obviously, in addition to visiting here for the conference, we wanted to visit with you. You know how much the President holds you in high esteem. We had a very positive meeting last year in Washington. And then this is a country that has deep ties to the United States for many, many years. And it's a partnership. Kaya pala, nagkakaroon ng bulan dyan. Kaya pala, alam niyo mga kareaksyon, kung talaga tayo dyan sa West Philippines, nila na mananalo. Ngayon, Sara na He is second to the last SONA, if ever. And why is the next 48 hours critical? Well, because Thursday and Friday are the only days na po pwedeng
mag-file ng kaso ang ombudsman laban kay Romualdez at maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Will they pull this off? My guess is they will. Pipilitin nila ito na may mailabas na kaso laban kay Romualdez, makapaglabas ng warrant of arrest before the SONA so that they have Kasi nga, yun yung isusuna ni President Bongbong Marcos Jr., di ba? Kapag wala yan, mga kabayan, wala. Ano bang sasabihin ni Presidente sa SONA niya? Di ba? Wala naman siyang ginawa, mga kabayan. Ano, isusuna niya yung impeachment ni BP Sara? Di ba sinala siyang pagtawanan ng taong bayan, di ba? Isusuna niya. Ano yung isusuna niya? Di ba? Ay, nako. Yung upper middle class na tayo, isusuna niya yon. Siyempre. Diba, ipagmamalaki niya yon. Pero ito ang tanong, mga kabayan. Kung talagang upper middle class na po tayo, mga kabayan, no? At proud na proud tayo dyan, okay? Bakit may mga ayuda pa rin? Di ba? Upper middle class, inaayudahan. Di ba? Yung status natin, upper middle class, inaayudahan. Ibig sabihin, nakatawid na tayo no? Medyo may na tayo, hindi na dapat tayo nag-aayuda. Pero bakit nag-aayuda pa rin, mga kababayan? Yun yung tanong dyan, mga karibin natin. Baka, naging upper class lang tayo, middle upper class tayo, nang dahil dyan sa ayuda. Wala naman mga trabaho have something to tell the people na merong nangyari dito sa flood control. However, this will be the beginning of more conflict at magkakaroon ito ng political repercussions all throughout the administration because ngayon Marcos is about to lose another critical ally. Correct. He has already lost Saldico, he has already lost Romualdez. Romualdez, he has already lost the INC. Sino pa ang mga susunod? Alam nyo, wala naman, eto mga kabayan, na real talk lang po tayo. Kung wala pong involved na pera, malamang walang kaalyado ang presidente. But because of money, meron pa rin pong kumakapit sa patalim at nagiging miyembro ng malitagang mga kababayan. Whether we like it or not, that is the reality. Kung di dahil sa pera, wala yan, di ba? Wala yung akalyado. Kumbaga, pera-pera lang, mga kababayan. And how long can this administration hold on ng pabawas yung kanyang political base? Wala Well, na. apparently, ang administrasyon na ito has taken this approach na they would rather be feared than to be loved. At sa pagbaba na patuloy na pagsadsad ng popularidad ng Pangulo, it seems as if ang kanilang response is just to be more ruthless, to be more defiant of the people, at gawin nila kung ano yung gusto nila. And I think the repercussion ito para sa administrasyon is that it's gonna alienate more of their allies. Sinabi ko na nga noon pa lang, after the May election of 2025, unti-unti na gumigiba ang pader ng Malacanang, but they haven't recognized it yet. They don't want to recognize it na ito na yung direction na pupunta nila. They're trying to prevent itong pag-collapse nito ng administrasyon by trying to force people to not to abandon them. And they're doing it successfully pagdating sa mga congressman at yung mga nakaupo mga politiko. However, pagdating sa mga botante, Duterte pa they rin are talaga. losing the game. The same Support way na VP ginawa Sara, nila ito kay mga Rodrigo kabayan. Duterte, kinulong si Rodrigo Duterte before the May elections. They were hoping that it will produce the effect na matatakot yung mga tao, yung mga kaalyado, lilipat sa kanila. And the opposite actually happened. They lost the election. The administration lost. Yung lahat ng kandidato nila for senator actually lost. And they tried to impeach Sara Duterte and it failed. They tried to impeach Sara Duterte again. And now, apparently, it is failing again. Correct. So, apparently, parang lahat ng ginagawa ng administrasyon at the moment is not working. And I think may bahagi na rin dito yung intervention. Sayang nga lang po ang pera dito sa pinaggagawa nila, mga kababayan. No? Kung naiintindihan lang ng ating mga kababayan, sayang po ang pera sa araw-araw na lumilipas, mga kababayan. Millions of pesos ang nawawala sa atin nang wala man lang tayong napapala. Diba? Sila lang ang may mapapala dyan, mga kababayan. Hindi po taong bayan.
ng Panginoon, may divine intervention rito. Umakit lahat ng pinaplano nila doesn't seem to work at the moment. Well, the best plans of man will certainly fail sa gitna ng plano ng Panginoon. It will always be the Lord's plan that will happen. So ang mga Pilipino, patuloy lang tayo na magsisipagdasal at tayo ay magsipaghanda sa mga darating pang mga panahon. This impeachment is far from being over because this is not actually a trial on the legal issues. Sinabi ko na po itong paulit-ulit. This is a political game. Impeachment is already a lost game for the administration. They need 16 votes to impeach Sara and they can't have it. So mangyayari dyan mga kabayan, maybe they will bend the law. Magbe-bend the law na naman sila mga kabayan. Just to impeach BP Sara. Pero, marami ang pipiyok dyan na mga expert, di ba? Kasi 16 po ang nakasaad sa batas, sa konstitusyon natin to impeach Vice President. Ngayon, kung sasabihin na pwede ng 14, pwede ng 12, para lang talaga ma-impeach ito. Well, kayo ang bahala, pero sa tingin po ng ating mga kababayan, di ba? Na kung nagagawa nga ninyo ito sa BP Sara, di ba? Sa isang vice presidente, paano pa kaya? Sa mga ordinaryong Pilipino, di ba? Kung nagagawa nyo ang manggipit ng mga senador, di ba? Tulad ni Mike Defensor at ni Senator Marcoleta, no? Jingo Estrada, actually pati nga sila Chis Escudero and Villanueva, lumipat lang, di ba? Kung nagagawa nga nila manggipit ng mga senador, paano na lang sa mga ordinaryong Pilipino? Ganun po ang natin mga kabayan, ganun po yung iniisip natin. Paano na lang yung mga ordinaryong Pilipino? Kung ito ang matataas na opisyal ng ating gobyerno ay ginaganyan nila, di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan mga kabayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Mga kabayan, malaking tulong po yan. Duterte pa rin. Ayan mga kabayan.